Pinirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumayag si US President Donald Trump na bawasan ang ipinataw na taripa sa Pilipinas ngunit 1% lamang. Nangangahulugang mula sa 20% na unang ipinataw, magiging 19% na lamang ang taripa. Sa kabila nito, tinawag ng Pangulo na isang makabuluhang tagumpay ang bagong tariff rate matapos ang kanilang naging pagpupulong ni Trump sa White House nitong Martes. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Trump na magiging open market na ang Pilipinas sa lahat ng kalakal mula sa Estados Unidos. Ngunit paglilinaw ni PBBM, hindi lahat ng kalakal ay makakakuha ng 0% tariff. Kaugnay pang balita, ilang mga kasunduang hatid ay oportunidad, seguridad at magandang epekto sa ekonomiya ang bitbit ng Pangulo pabalik ng bansa sa 3 araw na official state visit nito sa Estados Unidos. Narito ang ulat. Sa pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa state visit nito sa Estados Unidos, bitbit niya ang mga kasunduang nabuo sa pulong nila ni US President Donald Trump at iba pang opisyal nito. Hatid ng kasunduan ng dagdag na oportunidad, mas pinaigting na seguridad at mas matatag na ekonomiya para sa Pilipinas. Ilan sa mga nabuong kasunduan ay ang higit $21 billion investment na resulta ng pagpupulong sa mga top executives ng global investment, healthcare, infrastructure, and semiconductor firms. Ayon sa Pangulo, malaking potensyal ang investment agreements para sa mas maraming job opportunities sa mga Pilipino. Bukod dito ay nakakalap din ang Pangulo ng karagdagang $48 million para sa mga foreign assisted projects at ang pangako ng US na maglaan ng karagdagang $15 million para sa pagpapaunlad ng pribadong sektor sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative. Muli ring pinagtibay ang matatag na paninindigan sa Mutual Defense Treaty kasabay ng pagtalakay sa mas malawak na kooperasyon sa larangan ng cybersecurity, energy supply, gayon din ang resilience and critical infrastructure. Kaugnay nito ay nagpahayag ng suporta ang Young Guns Bloc ng Kamara sa matagumpay na pulong na ito ng Pangulo kay Trump. Ayon sa mga mambabatas, ipinapakita ng state visit na ito ang pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa world stage at pag-uuna sa independent foreign policy ng bansa. Dagdag pa rito, ang pag-uusap ng dalawang lider ay naging makabuluhan, puno ng paggalang at nagpapakita ng matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa talakayan sa bilateral meeting, siniguro rin ng Pangulo na nakaantabay ang mga ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente dulot ng sama ng panahon. Sa gitna ng kalamidad, inuuna ng inyong pamahalaan ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Patuloy ang ating pagtugon sa epekto ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ating mga ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, ay walang patid sa pagsasagawa ng mga rescue and relief operations upang masigurong agad na makarating ang tulong sa mga pamilyang apektado. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas pinagtitibay naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea o West Philippine Sea at sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ito ay makaraang makipagpulong ng Pangulo kay US Defense Secretary Pete Hegseth sa unang araw ng kanyang opisyal na pagbisita sa Pentagon, Washington, D.C., USA. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng matatag na ugnayan, patuloy na joint military exercises at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ibang balita, bilang paghahanda sa nalalapit na pag-convene ng mga mambabatas para sa 20th Congress sa July 28, ay opisyal nang binuksan ng Senado ang kalahating bahagi ng mural sa Legacy Wall na nagtampok ang mga senador na magsisilbi sa susunod na Kongreso. Alamin ang detalye sa aking ulat.
Opisyal nang isinagawa ang pag-unveil o pag-alis ng tabing sa isang bahagi ng legacy wall na nagtatampok sa mga bagong miyembro ng Senado sa 20th Congress. Ang kaganapang ito ay pinangunahan ni Senate President Francis G. Escudero nitong Lunes, July 21. Sa bagong disenyo, mapapansing walang hierarchy o hindi ibinase sa posisyon ng mga mambabatas ang pagkakasunod sa mural. Hindi gaya sa mga nagdaang kongreso na makikitang nakapagitna at mas malaki ang larawan ng mga may mataas na katungkulan at nahati batay sa grupong kinabibilangan. Sa maikling pahayag, ipinaliwanag ni SP Escudero ang pagkakasunod ng mga senador sa naturang mural. Katawan sa ika-20 Kongreso, kasama yung mga bagong papasok na kongresista sa parte ng Senado. At gaya ng sinabi ko, alphabetical naming in-arrange. So walang particular na ayos to. Pagdating sa seniority o position sa Senado, alphabetical ang sinunod namin. Hindi tulad ng mga nagdaan na sinunod yung mga opisyal ng Senado. Ang unang 12 sa 24 senators na kabilang sa 20th Congress mural na ito ay sina Senator Bam Aquino, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Ronald De La Rosa, Senator Joseph Victor Ejercito, SP Escudero, Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Christopher Go, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, Senator Panfilo Lacson at Senator Lito Lapid. Ang iba pang 12 senators ay sina Senator Loren Legarda, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafael Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar at Senator Juan Miguel Zubiri. Sumatotal, nasa 800,000 piso ang nagastos kasama na ang pictorial para sa mural na ito. Nakatakda namang mag-convene ang bagong kongreso na binubuo ng Senado at House of Representatives sa July 28 sa kaparehong petsa ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Pasay City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod naman ang hindi pa rin nasusolusyon ang problema sa lumalalang pagbaha sa bansa, gayon din ang pagnanais na magkaroon ng mas matibay at malakas na pagpaplano at pagtugon sa kalamidad. Ilang mambabatas ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil dito. Narito ang detalye. Tatlong mga senador na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Loren Legarda at Senator Joel Villanueva ang nagtutulak sa systematic reforms sa flood control, waste management at emergency response. Ito ay bunsod ng lumalalang pagbaha at paulit-ulit na mga natural na kalamidad na nagaganap sa bansa, kung saan ayon sa kanila, ang mga band-aid solution at kawalan ng pagpapatupad ang nagpapalala sa pagbaha at panganib sa bansa. Sa panig ni Estrada, kanyang muling isinusulong ang paglikha ng isang Department of Disaster Resilience at ang pagtatatag ng mga disaster food banks sa buong bansa. Sa ilalim ng iminumungkahing Disaster Resilience Act, pangungunahan nito ang national at local level system ng pagpaplano sa kalamidad, resilience program at pagbuklo rin ang mga unit ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang long-term plans, koordinasyon at paghahatid ng tulong sa panahon ng mga emerhensya. Habang ang iminumungkahing Disaster Food Bank at Stockpile Act naman ay naglalayong magtatag ng mga calamity-proof na bodega na may laman na pagkain, tubig at mga pang-emerhensyang supply upang mapabilis ang pag-deploy ng tulong. Bukod dito ay nanawagan din si Legarda na mahigpit na ipatupad at sundin ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act upang makaiwas sa pagbara ng mga daluyang tubig na higit na sinisisi sa pagbaha sa mga sentro ng lungsod. Samantala, isinusulong naman ni Villanueva ang isang integrated at coordinated national strategy
para sa flood control budget. Bubuuin ito ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Manila Development Authority. Bukod sa mga lugar sa Metro Manila, ilan pa sa mga karatig na lalawigan nito gaya ng Pampanga at Bulacan ang matagal nang may problema sa hindi humuhupang baha sa ilan sa mga barangay sa naturang lalawigan. Isa sa mga iminumungkahing solusyon ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa pagbahang ito ay ang pagtatayo ng Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project, kung saan magkakaroon ng expressway sa itaas nito bilang alternatibong ruta pa Bulacan, Pampanga at Bataan. Ang naturang mega dike ay mula Metro Manila hanggang Bataan, kung saan kaniyang hinihimok ang pamahalaan na pabilisin na ang feasibility study ukol dito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, out of touch. Yan ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kung magiging isang pageantry anya ang nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya't walang fashion show ang nararapat na maganap dito. Anya, ito'y bilang pakikiisa sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Sinuportahan din ito ng mga kongresista na anilay na pag-usapan din na hindi kailangang marangya ang kasuotan dahil lang pinakamahalaga ay serbisyo sa bayan. Kanilang paglilinaw, hindi ito isang pagbabawal, ngunit ito'y simbolo ng pagiging mapagkumbaba at pakikibagay. Kinuwestiyon naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang inisyong travel advisory ng Chinese Ministry of Education sa mga Chinese student dito sa Pilipinas. Batay sa travel advisory ng China, pinayuhan nila ang mga estudyanteng maging maingat sa mga nagbabalak na mag-aral sa bansa dahil lumano sa kulang at walang kasiguraduhang seguridad ng Pilipinas dahil sa pagtaas ng bilang ng krimen. Ang target ay Chinese national. Agad naman itong tinabla ng DFA kung saan mariing tinanggi ang nasabing aligasyon at nagsagawa ng hakbang gamit ang diplomatic channel. Inaasahan ng DFA na agad itong marisolba at mabigyang linaw sa mabilis na panahon sa pamahalaan ng China. Bukas sa posibleng rematch sina 46-year-old boxing legend Manny Pacquiao at 30-year-old reigning WBC welterweight champion Mario Barrios. Ito ang kinumpirma ng dalawang boxers sa kanilang post-fight interview matapos ang 12-round fight na nauwi sa majority draw nitong weekend sa MGM Grand Arena sa Las Vegas. Bunsod ng draw, napanatili ni Barrios ang kanyang world title. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Pacquiao na isa ang midterm election sa bansa sa naging dahilan upang madelay ang kanyang paghahanda para sa Barrios bout. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, scammer ng mga typhoon donation, binalaan ng pamahalaan. Pinsala sa agrikultura, bunsod ng bagyo at habagat, umabot ng higit 96 million pesos ayon sa DA. Otoridad, handa na ang seguridad sa nalalapit na sona. PBBM, kinumpirma ang pagbaba ng taripa ng bansa sa 19% kasunod ng naging pagpupulong sa White House. Department of Disaster Resilience at Long-Term Solution sa baha, isinusulong ng ilang senador. Pacquiao at Barrios, bukas na maka-rematch ang isa't isa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page.
facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.